Kuya, Oh, Tsa, anong ginagawa mo dito? Ang layo-layo pa ng binayahe mo. kuya, napilitan akong pumunta dito kasi si mama kasi ilang araw nang hindi nakakain yung maintenance niya. Tsa, ba't bumiyahe ka pa? Di ka na lang tumawag. Pwede mo naman akong tawagan eh. Kasi kuya, yung cellphone ko kasi nagluloko. Isa pa, ayaw ko naman makadagdag sa problema sa'yo. Alam ko naman kasi busy ka. Busy talaga ako sa trabaho. Teka nga, magkano bang kailangan mo? 5,000 lang kuya kasi para sa check-up niya tsaka doon sa gamot. Teka, Tsa, 5,000? Ganun ba kalala? Oo kuya kasi nahihilo kasi si mama. Minsan nga hindi na makabangon eh. Naku, Tsa, di talaga ako makakauwi ngayon eh. Alam mo, sobrang busy ako sa trabaho, lalo na may pinapagawa yung boss ko. Okay lang yun, kuya. Nandun naman ako para alagaan si mama eh. Sige, Tsa, ito yung kinukuha kong pera. Sabihan mo ako pag may kailangan agad, tawagan mo ako. Kuya. Salamat, kuya. O, Tsa, pagka may kailangan ka pa, tawag mo lang sa akin, ha. Oo, kuya. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala kay mama. Hindi kasi ako makabiyahe pamunta dun, eh. Dito ka pala. Alam, Kanina ka pa? Kadadating lang tayo. Dumaan lang ako kay kuya. masama daw ang lagay ni mama, eh. Kaya napabiyahe si Tsa. Talaga? Bakit hindi natin dalawin ngayong weekend? Yun ang iniisip ko, eh. Naku, dati. Hindi na kailangan. Bakit naman? Alam mo naman kasi si mama, kuya. Teka, ano ba ibig mo sabihin? Ayaw kasi ni mama kay Ate Virgo. Ano? Oo. Alam mo ba, pagka naririnig ni mama yung pangalan mo, Ate Virgo, naiirita si mama eh. Siyempre, ayoko naman sabihin sana ito sa inyo, kaya lang, siyempre, baka kasi mapasama kay mama. Pagka once na pumunta kayo dun, baka biglang tumas presyon nun. Teka lang. May ginawa ba akong masama kay mama? Wala naman ate. Kaya lang, baka nagtatampo lang si mama kasi bihira na kasi kayong pumunta doon sa bahay. Tapos, baka nagtatampo kasi hindi niya na siya maalala. Basta ang alam ko lang, nagagalit si mama pag naririnig yung pangalan niya. Yung Tsa, nakakapagtaka naman yan, eh. Kaya nga, kung ako sa inyo, huwag na muna kayong pumunta doon. At mapapasama naman kay mama lalo. Tsa, baka naman maturuan mo si mama gumamit ng cellphone. Para lagi kong natatawagan si mama. Naku kuya, lagi kong tinuturuan yun para maaliw-aliw, para hindi lang nakahiga. Kaya lang, nasakit na yung ulo niya sa cellphone pag nakatutok. Ganun. Paano siyang makukontak niya? Kaya nga dalawin na lang natin this weekend. Para naman, hindi na siya magalit. Pati ako, nagagalit siya sa akin. Naku, gaw ate, bibigyan mo pa ng problema si mama. Alam mo, mainit nga ang ulo sa iyo. Sige. Sige na, pagaling na muna siya. Oo, mabuti pa yun, habang nagpapagaling si mama. Saka na lang kayo pumunta. Doon naman ako para alagaan si mama. Sige, salamat siya. I-update mo na lang ako tungkol kay mama. Oo, sige na. Alis ka na din? Oo, te. Bibigay ko na dito kay mama kasi kailangan. Sige, sumabay ka na sa akin. Sige, hatin mo na lang kayo sa chat. Sige. Hindi na kuya. Okay na ako. Kaya ko naman, malaki na ako. Tsaka may trabaho ka, malate ka pa Okay na ako dito. Kaya ko naman mag-isa Sige na, dito na ako. May lalakarin pa kasi ako May dadaanan ba? Ha? Sige. Sige na, te. Salamat. Teka lang, parang duda naman ako doon sa masama loob sa akin ni Mama Love Ano naman akong ginawa masama? Di ba nga, sabi ni Tia, di ba? Medyo nagtatampo, gano'n. Hayaan mo na. At alam mo naman ang matanda pag umiidad. May pagkatampo talaga yung ganyan. Kung mag-alala, gusto ko ni mama Ano ka ba? Sige, kumain ka muna. Nagluto ako dyan. Kuya! Kuya! Sino yun? Tumas na ng gabi. Kuya! Si mama na naman kasi. Ano naman nangyari? Oras na ng gabi. Kumiyahin ka na naman. Oo, kasi si mama na-confine siya kagabi. Ang taas kasi ng blood pressure niya. Ano? Kamusta siya ngayon?
Okay lang naman si mama, kaya lang napapunta ko dito kasi kailangan na yung sa bayad sa gamot tsaka sa laboratory ni mama. Teka, magkano ba kailangan? Yung bill kasi doon ay nasa 10,000. Laki naman. Saan bang ospital yan? Puntahan na lang natin. Tara. Hindi kakayanin ng sasakyan nyo yun. Ay, mahirap ang daan doon sa amin sa probinsya. Ospital yun eh. Anong pangalan ng ospital na yan? Basta yung malapit lang doon sa amin. Bakit di ka kaya na nasasakyan? Napaka-imposible naman. Emergency na to, oh. Hindi. Palabas na kasi si mama ng ospital. Ang kailangan lang yung babayaran yung bill. Palabas na si mama. Okay na si mama. Kaya lang kagabi, nagpanik ako kaya hindi na ako nakapag-message kay kuya. Sobrang pagpapanik ko. Hindi ko na alam kung anong unahin ko. Sa yung mga ganyan sitwasyon, dapat itinatawag mo agad. Dapat tumawag ka kahapon, kagabi. Syempre, nagpapanik na nga ako. Syempre, unahin ko muna si mama kaysa naman mag-cellphone muna ako. Love, hayaan mo na eh. Mukha namang nagpapanik lang yan si Cha eh. Kaya di tayo tawagan. Hindi. Nagtataka lang kasi ako eh. Nagtataka ako, bakit parang iniimbestigahan mo ako? Hindi naman, Cha. Pero siyempre, nag-aalala lang din kami kay Mama. Pwede kung ayaw niyong maniwala sa akin, wag na lang. Tama na yan. Cha, ano ka ba? Hindi ka na ibig sabihin ng asawa ko. Hindi ko maintindihan bakit ganyan niyo ako pag-isipan eh. Alam niyo naman ako ang kasama ni mama at nag-aalaga sa kanya. Sige na. Pasensya na. Kukuha na lang ang pera. Kaya gusto kong malaman yung totoo. Okay lang ba talaga si Mama? Oo, okay na siya. Kasi iba-iba yung kwento mo tuwing pumupunta ka dito eh. May ano bang ibig mong sabihin? Wala naman. Nagtatanong lang ako. Cha. Thank you, kuya. Sige natin mo na. Huwag na, kuya. Alis na ako. Ha? Hoy! May tinatago yung kapatid mo. Berko naman. Sigurado ako. Hindi ko pa alam kung ano, pero meron yan. Hindi na alam eh. Ewan ko. Kasi hindi naman siya pupunta dito gatong oras. Para lang maitago sa atin eh. Wala ka kung maniwala sa akin. Natulog yung anak ko May naginip ako. Oh, ano panaginipan mo? Napanaginipan ko kuya mo. Oh. So, kung pumunta sa kanya, samahan mo nga ako. Ay, naku ma. Huwag ka na pumunta dun. Bakit naman? Ay, ma, ayaw ko sana sabihin sa'yo to. Kaya lang, galit sa'yo si kuya. Bakit naman siya magagalit sa akin? Kasi daw, panay ang hingi mo ng pera. Ano? Oo. Ako nang hihingi sa kanya. Yun ang sabi niya sa akin eh. Tapos sabi niya, nakakapagod daw yung palagi kang pinapadalhan. Wala naman siya pinapadala sa akin Meron daw eh. Tsaka ma, nung pumunta ako doon, Ha? Pumunta ka doon? hindi, I mean yung kausap ko sa, sa cellphone, si kuya, ang nakasagot ay si Ate Bergo. Ang sabi niya, pinuputol na daw niya yung pagpapadala baga sa'yo. Si Ate Bergo yung, humaharang sa padala sa pera kay kuya. Nabigyan ni kuya. Ganun pala ugali ni Virgo? Ay, oo. Ako nga sanang sabihin sa'yo ito, mama, at baka naman magalit ka kay Ate Bergo. Kaya lang, yun kasi yung mga nakakarating sa akin. Kaya kung ako sa'yo, ma, may stress ka lang, huwag ka nang pumunta dun. Magsasayang ka lang ng oras. Hindi ko akalain na ganun ang mga iniisip nila sa akin. Tapos kung palakahin ang kuya mo ng maayos, Lagaan mo na lang itong mga apo mo, oh. tawagan mo nga yung kuya mo. Gusto ko siyang makausap. Ay, ma, wala akong load eh. Tsaka, ang hirap signal dito sa atin sa probinsya. Subahan mo na lang ako. Gusto ko siyang makita.
Eh, wag na nga mama. Ganun na nga yung mga sinasabi sa iyo. Pagod na sila magpadala ng pera. Gusto mo pa makasama sila. Mag-isip ka nga mama. Lalo na yung asawa ni kuya, oh. Pinagdadamutan ka. Oh. Dito ko na lang, ma. Laban-laban! Kaya ko nga ng Deo. Sorry lang, may pinapas ka sa akin si boss eh. Oh, kita mo naman, di ba? Eh, katapos ito eh. Oh, Mga kuya, pwede bang nakakituloy dito? hindi na ako gamit. Igayas ka? Hindi, wala kasi akong pamasahe, pauwi. Dito muna ako mag-i-stay. Eh, wala nang problema. Love. Sige ako lang, ayusin ko yung mga netos tayo. Sige na. Salamat, Dad. Chat, pala, kamusta pala si mama bago ko umalis? Hindi na pa rin, kailangan pa rin mag-maintenance. Sa katapusan pa yung sahod fee. Pero sige, bibigyan na lang ito bago mo para sa maintenance ni mama. Sige kuya, salamat, alayin ko yun. Kung siya, nandito ka na rin naman. Eh, pagkasahod ko, sabay na aming pumunta sa probinsya para madala ko naman si mama. No, tama kasi nakalala rin natin po siya makita. Bakit naman? Eh, namiss ko na rin naman si mami. Tsaka para, pag namiss mong pag-abot ni God ng pera sa kanya. Huwag ka muna kuya, kasi, init kasi yung ulo ni mama edad ko. Baka kasi mapasama si mama eh. Tsaka, kaya nakalipunta doon kasi hindi naman yung nag-aaway ni mama. Bakit magagalit siya sa akin? Hindi ko rin, bakit galit siya sa iyo? Eh, di dapat kaya sumunta ako dyan para magkaayos na ng asawa ko. Hindi na kuya. Kung bakit naman hindi? Kuya, may stress lang yun. Alam mo naman may sakit si mama. Tsaka, wala na ko gagawin tayo may stress na agad. Kahit na, alam mo naman si mama, maraming sakit. Mamaya, kung anong mangyayari dun, tumas ang presyo nun. Mamaya, atakihin pa yun. Bahala ka. Pagupain na muna natin at baka naman doon. Wala lang mahanap kay mama doon. Sige, kung sa tingin mo yun ang makakabuti. Sige na, ayos na yung rapid stocks. Kaya samuti ka rin sa atin mo para magdala mo yung gamit ko. Huwag ka na pumasok. Eh, kailangan ko kasi pumasok eh. May tatapos pa nga ako eh, di ako maalis eh. Sige na. Saan tayo sa Ma? Ha? Ma? Charles, Teka, go. di mo sinabi na pupunta ka, di sana sinundo kita. Binisita ko na kayo at ayaw niyo raw ako makausap. Po? Ha? Wala May gusto lang ako linawin sa inyong mag-asawa kaya ako'y napaluwas. Gusto ko kayong makausap. Ha? Oh, ako nga. Gusto ko makausap ang kapatid mo. Ma, ano po yung sinasabi niyo na ayaw po namin kayong makausap? Sabi ni Cha, Ha? galit daw kayo sa akin. Ma, ba't naman kami magagalit sa'yo? Kaya nga, gusto ko kayong makausap. Ano bang yung kinagagalit niyo sa akin? Ma, ano namang ikakagalit namin sa'yo? Yun na nga, sabi mo raw, pabigat na ako sa inyo. Ayaw mo na magpadala ng pera sa akin. Charles, totoo ba yan? Ma, hindi ko man sinasabi yan na. Kahit kailan po, hindi kami tumanggi. Totoo ba, Virgo? Sabi ni Cha, ikaw ang nagsusulsul sa asawa mo para hindi na ako padala ng pera? Tsa, ano sinasabi ni Mama? Hindi ko alam dyan kay mama. Wala sinasabi niya. Tuwing pupunta ka dito, di ba humingi ka ng pang-maintenance si Mama? At isa pa, ikaw nga ito nagsasabi sa akin na ayaw sa akin ni Mama, di ba? Ano Cha, itong mga naririnig ko? Iba ano sa mga sinasabi mo? Ano ba ang totoo? Sa ano to? Ma, hindi totoo yun. Sa totoo nga yan, kahit gusto namin pumusita sa inyo, pinipigilan kami ni Cha kasi baka daw may stress ka kasi ayaw mo daw sa akin.
Tuwing nga pupunta siya dito, nagbibigay kami ng pera para sa maintenance nyo. Tapos na-confine ka pa daw. Ano to, Cha? Kailan ako na-confine? Tsaka ano yung maintenance na sinasabi nila? Malakas ako, wala akong sakit. Kahit kailan, hindi ako nanghihingi ng pera sa inyo para sa maintenance ko. Siya, ginagamit mo si mama? Para bigyan kita ng pera? Kuya, pasensya na. Siya, ilang beses? Madami na, kuya. Ano? Dinadamay mo si mama para magkapera ka? Eh, kailangan ko yung pera at magpapasok ka na yung mga bata. Pwede ka naman magsabi na lang ng ganun eh. Ba't kailangan ka pa gumawa ng kwento? Nagbibigay din naman ako ng kaunti kay mama. Nagsishare naman ako kay mama eh. Kahit na. Mali pa rin yung ginagawa mo. Mo, Huwag mo akong tawagin, Mama. Kung lulukuhin mo din lang naman ako. Gano'n mo na katagal ginagawa to sa akin? ito lang ma, kasi magpapasok ka na. Kailangan ng gamit ng mga bata. Ma, sorry na. Binibigyan naman kita eh. Tigilan mo nga ako sa mga pinagagawa mo, pati ako'y idadamay mo sa mga kalokohan mo. Anong si Mama? Anong si Mama? Ma, huwag ka na dito na. Napapahiya ako. Dahil tao. Ikaw ay umuwi sa bahay, hindi yung mga puro kalokohan ng mga pinagagawa mo. Tara, tara. Ma, Hindi ka na marunong mahiya, pati ako'y idadamay mo. Tara, tara. Umuwi ka na. hingi pa kong pera kay kuya. Kapal talaga ng mukha mo. Humingi ka ng pasensya sa kuya mo. Kuya, sorry. Sorry. Sa ate mo. Sorry, Puro ate. mga kalokohan, mga pinagagawa mo. Tayo na, tayo na. Ma, hatid nyo na kayo. Pambihira yung anak mo. Pagsabihan mo yan, ha? Eh, ikaw, niloloko. Sabsama ka na. Sige na, matutulog pa ako. Tara.